Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 13:16, madilim na banal na marka. Biglang naunawaan ng mga tao ng Tianlong Divine Castle kung ano ang nangyayari. Ang kanilang plano ay hindi gumana gaya ng kanilang inaasahan. Pinlano nila na mayroong iba pang mga especially iya, hindi lamang si Wang Xiao. Hao Qinglin. Itinaas ng mga cultivator ng Tianlong Divine Castle ang kanilang mga ulo at napansin na narating na ni Hao Qinglin ang tuktok ng layer ng Zunqi. Sira. Nakakatawa. Kahit na nakahanap ka ng paraan para protektahan ang iyong sarili, hindi ibig sabihin na maaari mo kaming sirain. Sabi ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi mula sa Tianlong Divine Castle. Mukha siyang confident nang ilabas niya ang bestial chi sa paligid niya. Pumunta ka, sabi ng isang tao. Ang malalakas na cultivator mula kay Tianlong ay tumingin kay Hao Qinglin at lumipad patungo sa kanya. Si Hao Qinglin ay naglalabas na ng Reincarnation Abstruse Energies, ang lambak ay napuno ng mga ilaw. Ang Reincarnation Energies ay isang nakakatakot at mahiwagang kapangyarihan. Ano ang dapat nating gawin? Naisip ng mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle. Sumigaw ang pinuno. Sirain ang bundok at dumaan dito sa kabilang panig. Sirain, sirain. Sigaw ng malalakas na cultivator. Galit nilang sinalakay ang bulubundukin. Gayunpaman, nagsimulang lumiwanag ang hanay ng bundok. Ito ay hindi isang bulubundukin, ngunit isang napakalaking spell na may mga banal na marka na lumilitaw sa lahat ng dako. Banal na marka. Tsaka yung mga banal na markang itim ang kulay. Isang nakakakilabot na tili ang tumunog nang biglang nasunog ang braso ng isang tao matapos hawakan ang mga marka. Ang nakakatakot na apoy na iyon ay lumipad sa buong braso ng tao at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang mag-alab din. Bumalik ang lahat. Galit na sigaw ng mga kalaban. Boom, boom, boom. Ang mga itim na banal na marka ay sumisipol, sa isang iglap, ang mga tao na nakatayo lamang sa tabi ng mga bangin ay nagsimulang magsunog. Sirain. Sa Tiantai, walang makakapaglabas ng ganoon kalakas na mga banal na marka, kahit si Hao Qinglin. Akala ng pinuno ng Tianlong Divine Castle. Itinaas niya ang ulo niya at tumingin sa paligid. Plano talaga nila na akitin tayo dito. Siyempre, kung wala ang mga nakakatakot na banal na markang iyon, madali sana kaming manalo, ngunit ngayon, dahil sa mga banal na markang iyon, ang mga bagay ay mukhang kakilakilabot. Isip ng kanilang pinuno, bamantong hininga. Pinagmasdan niya habang ang kanyang mga tao ay nasusunog ng buhay mula sa mga banal na marka, ang kanyang puso ay kumikibot. Ang mga taong iyon ay mga bayani sa loob ng Tianlong Divine Castle. Lahat, bumalik. Sigaw ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Isang dragon scepter ang lumitaw sa kanyang kamay. Isang imperial na sandata. Gamaan ang pakiramdam ng mga miyembro ng Zuan Yuan clan at ilang iba pa. Hindi katakataka na si Tianlong ay may kumpiyansa. Nagpadala sila ng 100 bayani mula sa Tianlong, kasama ang Zuan Yuan clan, Yang clan, iba pang mga clans, at ang imperial na sandata. Ang Celestial Dragon Scepter. Tulungan mo akong sirain sila. Sigaw ng isang malakas na cultivator, na sumulyap sa mga banal na marka ng apoy. Ang mga banal na marka kasama ng mga enerhiyang muling pagkakatawang taw ni Hao Qinglin, ay nagkulong sa kanila sa lambak. Mamatay. Lumitaw ang mga gininto ang ilaw mula sa loob ng setro at lumitaw ang ilang dragon, na inilalantad ang kanilang mga pangil at itinaas ang kanilang mga kuko. Ang bawat dragon ay milyon-milyong metro ang haba at mukhang nakakatakot. Bukod doon, lahat ng malalakas na cultivator ay naging mga dragon. Boom boom boom. Ang reincarnation energies ay nanginginig ng husto. Gayunpaman, si Hao Qinglin ay nasa langit pa rin at ang kanyang reincarnation sword ay ginawang mas nakakatakot ang mga enerhiya. Ang dragon sa harap ay sumingil sa reincarnation energies, ngunit hindi niya kayang sirain ang mga ito. Tulungan mo akong salakayin ng reincarnation energies. Sigaw ng leader ng grupo. Pagkatapos ay sumanib siya sa mga dragon at ang celestial dragon scepter ay naging dragon din. Ruar, boom, boom. Umuungal ang mga dragon. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi ay hindi na tao, siya ay isang tunay na dragon. Ang reincarnation energies ay nanginginig ng husto sa ilalim ng kanyang pag-atake at kasabay nito, ang iba pang malalakas na cultivator ay nagpapatuloy. Mga lakas ng reincarnation, masira. Galit na sigaw ng isang boses. Umalangaw ang mga kaluskos at pagsabog habang ang mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay nagpupumilit na sirain ang mga enerhiyang nasa itaas nila. Kung makapasok si Hao Qinglin sa ika-8 o ika-9 na layer ng Zunqi, talagang nakakatakot iyon. Siya ay magiging kasing lakas ni Mo Chen noon. Nangangahulugan ito na maliban sa mga emperador, wala siyang kaaway. Ilang tao lang ang ganyan sa bahwang. Hindi tayo pwedeng mamatay. Pinagdikit ni Tian Qi ang kanyang mga palad at naglabas ng ilang Buddha lights. Zuan Ting, Lin Xiao, halika rito. Pareho silang lumipat sa cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi nang walang sinasabi. Bakit hindi mo alam ang tungkol sa Holy Marks deployment spell? Tanong ng cultivator sa tuktok ng layer ng Zunqi. Pareho silang umiling at sinabi. Una kami ay magkasama, pagkatapos ay umalis sina Tian Qi, Lin Feng at Mo Qingtian, pagkatapos, pinapanta kami ni Tian Qi dito. Hindi namin alam na mayroon ng mga banal na marka. Ang mga tao ni Tian Qi ay hindi maaaring maglabas ng gayong makapangyarihang mga banal na marka, hindi pa banggitin si Lin Feng o Mo Qingtian.
Sabi ng cultivator. Sa tingin mo ba magandang dahilan ang iyong kamangmangan? Namatay ang mga tao dahil sa iyo. Si Zuan Ting at Lin Xiao ay nanginginig, basang-basa sa pawis. Nagpatuloy ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ipinadala ka namin upang tiktikan sila at pinagtaksilan mo kami, wala kang silbi. Ang parehong cultivator ay nanginginig ng malakas, sinubukan nilang tumakas, ngunit hindi sila sapat na lakas upang makatakas sa kanyang pag-atake. Bumagsak ang mga kuko ng dragon sa kanila. Hindi. Tubo. Ang mga tunog ng metal na tugtog ay naganap at sila ay namatay. Iyan ang nararapat sa mga especially iyan na iyon. Isip ng mga cultivator mula sa Tiantai, malamig na nakangiti. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1317, Tianlong Divine Castles Union. Ang kanilang mga cultivator ay nagsasama-sama sa isa't isa ng dragon energies. Ang cultivator na iyon sa tuktok ng layer ng Zunchi mula sa Tianlong Divine Castle ay halos maaaring maging isang tunay na dragon. Naisip ng ilang miyembro ng Tiantai. Sinira na ng mga banal na marka ang marami sa kanilang mga cultivator, 20 lamang o higit pa sa pinakamalakas nilang cultivator ang natitira. Sa panig ng Tiantai, bukod sa mga direktang disipulo, hindi maraming tao ang maaaring makipagkompetensya sa kanila. Hao Qinglin, kahit na naabot mo ang tuktok ng layer ng Zunchi, hindi mahalaga, napakahina mo pa rin. At wala si Mo Chen para iligtas ka, sabi ng malakas na cultivator na naging dragon. Hinahamon niya si Mo Chen. Laban sa iyo, hindi ko kailangan na dumating siya. Mahinahong sabi ni Hao Qinglin. Dumagundong ang mga dragon at sumabog ang mga piraso mula sa bundok. Inihagis ng dambuhalang dragon ang sarili kay Hao Qinglin. Scatter. Sigaw ni Hao Qinglin. Marami sa mga tao mula sa Tiantai ay mabilis na lumayo. Ang labanan sa pagitan ng dragon at Hao Qinglin ay maaaring umikot at makapinsala sa mahihinang mga cultivator. Munting monghe, ipapakita ko sa iyo na ako ay mas malakas sa pamamagitan ng paggawa sa iyo ng alabok. Isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay lumitaw din sa harap ng Tianqi. Hindi pa siya nag-transform sa isang dragon, ngunit nakasuot siya ng dragon armor na tila napakalakas. Umakto si Tianqi na parang walang narinig. Pinagdikit niya ang kanyang mga palad at nagsimulang umawit ng isang mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong boses na Brahma. Mamatay. Sigaw ng cultivator. Nang hindi nagpapakawala ng anumang enerhiya, lumipat siya patungo sa Tianqi, naglalazles gamit ang kanyang mga kuko. Gayunpaman, hindi sinubukan ni Tianqi na umiwas, sa halip, nagpatuloy siya sa pagbigkas ng mga mantra. Ang Buddha sa kanyang likuran ay nanginginig, ang dambuhalang kamay ng Buddha ay samalubong sa mga kuko ng dragon. Makailang beses silang nagbanggaan, sa bawat pagkakataon ay nayayanig ang espasyo sa kanilang paligid. Ang mga lakas na inilabas ng kanilang mga pag-atake ay nagkalat sa buong paligid, sa kabutihang palad ay walang sinuman sa paligid upang masaktan. Ang bulubundukin ay naging isang larangan ng digmaan at lahat ay nakikipaglaban. Ang Tianlong Divine Castle ay may mas maraming cultivator kaysa sa Tiantai dahil marami sa mga cultivator ng Tiantai ang pinabalik ng bangka. Hindi umalis si Lin Feng. Nakasakay siya sa Qiyongqi habang hawak ang kanyang Tianji sword. Napapaligiran na siya ng tatlong malalakas na cultivator. Dalawa sa kanila ang nakalusot sa ikalimang layer ng Zunchi at isa sa kanila sa ika-6 na layer ng Zunchi. Body, kailangan nating tumakas. Sinulyapan ni Lin Feng ang mga manlalaban sa paligid niya. Wala nang kalamangan si Tiantai. Kahit si Hao Qinglin ay hindi kinakailangang magkaroon ng kalamangan. Pagkatapos ng lahat, nakarating lang siya sa tuktok ng layer ng Zunchi samantalang ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay may imperial na sandata. Sige, sabi ni Qiyongqi. Sa halip na mag-away, lumipad sila sa paligid na nag-iiwan ng mga misteryosong marka. Pagkatapos ay lumipad sila. Habulin mo sila. Sigaw ng tatlong cultivator. Namula ang mukha ng tatlong cultivator. Ayaw nilang habulin si Lin Feng dahil alam nilang nasa kanya ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit isa si Lin Feng sa mga taong tiyak na dapat nilang patayin. Kinailangan nila, kaya mabilis nilang napagpasyahan na habulin siya. Napakabilis, nakarating sina Lin Feng at Qiyongqi ilang daang metro ang layo. Sinabi ni Lin Feng kay Qiyongqi, gamit ang telepathy. Body, hindi tayo makakapaglaro ngayon. Silang tatlo ay malalakas na cultivator mula kay Tianlong at ang mga nakalusot hanggang sa ikalimang layer ng Zunchi pataas ay mahirap pa rin akong talunin. Kailangan ko ng tulong mo. Huwag kang mag-alala, gamitin mo lang ang spell ng teritoryo mo at tutulungan kitang patayin sila. Sabi ni Qiyongqi, kahit na mayroon siyang 9 Netherworld's Demon Lotus, hindi niya ito magagamit dahil malalaman ng mga tao na siya ang nanloko sa 8 emperador. Naiintindihan. Biglang huminto si Lin Feng, tumalikod, at hinarap ang tatlong cultivator. Mamatay. Inihagis nilang lahat ang kanilang sarili kay Lin Feng. Ang kanilang mga dragon ay umaatungal na galit at ang kanilang mga kuko ay nagwawasak sa hangin. Gayunpaman, si Lin Feng ay hindi mukhang nag-aalala. Nakangiti lang siya. Boom boom. Aabot na sana ang kanilang mga kuko nang biglang na-distort ang espasyo. Teritoryo ng demonyo. Ang tatlong cultivator ay nakulong ngayon. Patayin siya. Sigaw ng isa sa kanila. Isang nakakakilabot na sigaw. Bigla siyang napalibutan ng apoy ng demonyo at nasusunog na buhay. Namutla ang mukha ng dalawa pa.
Nakatitig sila sa isang silweta, ngunit hindi si Lin Feng. Ito ay isang Daoist na monghe na naglalabas ng apoy ng demonyo. Ito ay ang Daoist monghe mula sa mga alamat. Napakabilis, lumitaw ang dalawa pang nakakakilabot na hiyawan at nawala ang teritoryo ng demonyo. Kinuha ni Lin Feng ang kanilang mga singsing para sa kanyang sarili. Hindi masama. Emperor, bumalik tayo. Nakangiting sabi ni Lin Feng. Ano ang nangyayari? Nagulat ang mga cultivator mula sa Tianlong nang bumalik si Lin Feng na hindi nasaktan. Hindi nila naramdaman ang chi mula sa espada ni Emperor Wu Tianjian, kaya paano napatay ni Lin Feng ang tatlong malalakas na cultivator na iyon? Hao Qinglin, suot mo ang 7 balahibo na damit. Sabi ng dragon. Ang kanyang setro ay nagambag upang gawing perpekto ang kanyang pagbabagong dragon, kaya bukod sa mga emperador, wala siyang kapantay. Ngunit si Hao Qinglin ay nakasuot ng Daoist na balahibo na gawa sa balahibo, isang imperial na sandata na tinatawag na 7 balahibo na maaaring magparami ng bilis ng mga gumagamit. Dahil sa kanyang bilis, napatay na niya ang 5 sa mas malalakas na cultivator mula kay Tianlong. Hindi ka tanga, sabi ni Hao Qinglin. Ang Tianlong Divine Castle ay nawalan na ng 7 o 8 malalakas na cultivator habang ang Tiantai ay walang nawalan ng sinuman. Akala ko gagamitin mo ang espada ni Emperor Wu Tianjian, pero parang walang balak si Tiantai na gamitin ito. Sabi ng dambuhalang dragon, na nakatingin Lin Feng. Mukhang tama ang hula ng isang tao, hindi magagamit ni Lin Feng ang espada ni Emperor Wu Tianjian ng maraming beses hanggat gusto niya. Dapat may mga kondisyon. Sabi ng cultivator ng tuktok ng layer ng Zunchi. Lin Feng, ilang beses mo pa ba magagamit ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Tanong ng dambuhalang dragon. Tumiti si Lin Feng at sinabi. Siguro sasabihin ko sa iyo kapag malapit ka ng mamatay. Ganoon ba, hindi mo magagawang matatakot ako, maliban kung gagamitin mo ito ngayon. Sabi ng dragon, bago iniunat ang kanyang mga kuko. Tumitaw ang isang nakasisilaw na scroll ng larawan at ilang mga siluwetang tumalon mula rito. Nagulat si Lin Feng, sila iyon. Kahit anong tensyon ang mayroon sa pagitan ni Tianlong at Tiantai, wala kaming pakialam. Gayunpaman, ngayon, tiyak na papatayin ng Qi Clan si Lin Feng. Agresibong sabi ng isang boses. Ito ay ang malalakas na cultivator mula sa Qi Clan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 13:18, mga cultivator ng Zun na walang kaaway. Napakalaking hukbo, naisip ng mga tagatay. Nakapagtataka, si Tianlong at ang Qinglin ay magkapit kamay din, kasama ang Zuan Yuan Clan at ang Yang Clan ay bumuo ng isang unyon. Hindi nakakagulat na kumbinsido ang Tianlong Divine Castle na kaya nilang sirain ang Tiantai, kahit nakasama sina Hao Qinglin at Mo Chen. Qi Chenxing. Napasigaw si Hao Qinglin nang makita niya ang pinuno ng grupo mula sa Qi Clan. Ako ito, Hao Qinglin. Ngayon, narating mo na ang tuktok ng layer ng Zunchi at mayroon kang magandang kinabukasan, tulad ng sinabi ng manghuhula. Magiging emperador ka sa madaling panahon. Ayokong magkaaway tayo, kaya ibigay mo si Lin Feng sa Qi Clan at aalis na tayo. Sabi ni Qi Chenxing. Siyempre, kung pinoprotektahan ni Tiantai si Lin Feng, magiging magkaaway si Tiantai at ang Qi Clan. Anong bastard? Naisip ng mga taga-Tiantai. Ang lalaking iyon ay tila hindi natatakot kay Hao Qinglin. Ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi, na naging dragon, ay ngumiti at naisip. Isuko si Lin Feng. Posible ba iyon? Hindi ba nila naintindihan si Tiantai? Hindi nila ibibigay si Lin Feng, kaya ang tanging solusyon ay lumaban. Kinailangan ng Qi Clan na tulungan ang Tianlong Divine Castle na talunin ng Tiantai. Iyon ang pinakamalakas na cultivator mula sa Qi Clan, isa siya sa mga cultivator na walang katumbas bukod sa mga emperador. Qi Chenxing. Sabi ni Tian Qi kay Lin Feng, gamit ang telepathy para balaan siya. Talagang hinahangaan ng Qi Clan ang aking kapwa-disipulo. Sabi ng isang tao. Sa wakas, dumating na si Mo Chen. Tumapag si Mo Chen sa harap ni Qi Chenxing at ngumisi. Mo Chen. Sina Mo Chen at Qi Chenxing ay mga cultivator na walang katumbas sa antas ng emperador. Hindi pa sila seryosong nag-away noon, ngunit si Qi Chenxing ay parang gusto na niyang lumaban ngayon. Kahit ikaw, Mo Chen, ay hindi ko mapipigilan na patayin ang mga taong gusto kong patayin. Sabi ni Qi Chenxing. Dahil pumunta kayong lahat dito, mahihirapan kayong bumalik ng iyong angkan. Sabi ni Mo Chen. Jingu. Tumingon si Qi Chenxing at tumingin sa isang cultivator na nasa tuktok din ng layer ng Zunchi, ngunit mula sa Tianlong Divine Castle. Sina Jingu, ako na ang bahala kay Mo Chen, para mapangalagaan mo ang mga taong gusto mong patayin. Hao Qinglin, Tian Qi, Lin Feng at Rou Exi. Siyempre, ang pinakamagandang resulta ay patayin silang lahat. Tumanggo si Qi Chenxing at tinanong si Mo Chen. Ito na ang iyong huling pagkakataon, kailangan ko bang atakihin o ibibigay mo ba si Lin Feng? Sana hindi ka magsisi sa mga ginawa mo, sabi ni Mo Chen. Dahil sa ganoong paraan, Jingu, atake. Sabi ni Qi Chenxing. Malamig nang umiti si Jingu, sa wakas ay masisira na niya ang Tiantai. Dragon Blood Sacrificial Altar. Sabi ni Jingu sa malalim at mababang boses. Iniluwa niya ang isang kulay dugong altar ng paghahain. Pag-aalay ng dugo.
Sa Jinggu, pinutol ng malalakas na cultivator mula kay Tianlong ang kanilang mga daliri at ang kanilang dugo ay lumipat patungo sa altar, pinaandar ito. Lumaki ang altar at may lumitaw na dragon sa loob, duguan ang mga mata nito. Inalis ng Tianlong Divine Castle ang kanilang dragon altar. Inihayag ni Mo Chen. Roar. Umungal ang isang dragon. Pinaikit ni Mo Chen ang kanyang mga mata. Biz. Isang liwanag ang nakapalibot kay Mo Chen, at pagkatapos, siya ay nawala. Mo Chen ay muling nagpakita sa altar, nakipaglaban sa dugo dragon. Qi Chenxing, ikaw na, sabi ni Jinggu, malamig na ngumiti. Sige, sabi ni Qi Chenxing. Nawala siya at naramdaman ni Lin Fang ang ilang napakalaking enerhiya na lumitaw sa itaas niya. Mag-ingat ka, galit na sigaw ni Hao Qinglin. Sumirit si Qinglin sa kalangitan at dinala si Lin Fang sa malayo. Ang mga kuko ni Qi Chenxing ay naglazlaz sa espasyo kung saan siya nakatayo lamang, nag-iwan ng mga itim na sinulid sa lugar na iyon. Iyan ay walang laman na espasyo abstruse enerhiya, maaari niyang aikot ang aktwal na mga piraso ng espasyo. Napagtanto ni Hao Qinglin. Iyon ang lakas ng mga cultivator ng isang top zone Qi layer cultivator. Huwag maiinip Hao Qinglin, ito na ang oras mo, sabi ni Qi Chenxing, sumulyap kay Hao Qinglin. Emperor, ano ang dapat na gawin? Tanong ni Lin Fang kay Qiyong Qi gamit ang telepathy. Maaari niyang kontrolin ang walang laman na espasyo abstruse energies sa isang nakakatakot na antas, walang solusyon. Sabi ni Qiyong Qi, napatay mo ang napakaraming tao mula sa Qi clan, sa palagay mo ba pakakawalan kita? Sabi ni Qi Chenxing. Pagkatapos, kinamayan niya ang kanyang kamay at nagsimulang manginig ang kalangitan nang lumitaw ang isang dambuhalang kamay sa itaas ni Lin Fang. Hindi makatakas si Lin Fang, kahit nasubukan niya, madaling maabutan siya ng kamay na iyon. Kaya wala kang pakialam kung mamatay si Qi Zhaozhao. Tanong ni Lin Fang, kung hindi kita papatayin, hindi mo siya bibitawan. Kapareho ng pagkamatay niya, sabi ni Qi Chenzin. Biz. Ang silweta ni Hao Qinglin ay kumikislap, habang muli siyang gumagalaw patungo kay Lin Fang. Nagagawang pigilan ako ni Mo Chen na patayin siya, kaya bakit sa tingin mo kaya mo? Tanong ni Qi Chenxing. Tumalon siya pasulong, lumitaw sa harap ni Hao Qinglin. Lumitaw ang dilim at pinalibutan si Hao Qinglin. Ang ekspresyon ng mukha ni Hao Qinglin ay lubhang nagbago. Hinugot niya ang kanyang reincarnation sword at umatras pabalik. Isang emperador lamang ang maaaring sumubok na labanan ang gayong pag-atake. Emph. Malamig na umungol si Qi Chenxing. Ang kanyang silhouette ay kumikislap at siya ay nawala. Ang mukha ni Lin Fang ay nakamamatay na mapatla. Ang espada lang ni Emperor Wu Tianjian ang mailalabas niya sa puntong ito. Unshit, ginamit ni Lin Fang ang espada ni Emperor Wu Tianjian sa ikatlong pagkakataon. Kaya magagamit pa rin ito ni Lin Fang. Mamatay. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay gumuhit sa kalangitan, ngunit si Qi Chenxing ay hindi lumitaw sa harap ni Lin Fang, sa halip, sa likod niya. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay talagang makapangyarihan, maaari pa itong pumatay ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi, ngunit ito ay walang silbi sa pagkakataong ito. Sabi ng isang boses. Tumingon si Lin Fang at nakitang lumilitaw si Qi Chenxing. Bakit hindi niya magawang talunin siya kahit nagamit ang espada ni Emperor Wu Tianjian? Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1319, nagpapakita ang mga emperador. Tumingin si Lin Fang kay Qi Chenxing. Kaya niyang kontrolin ang mga walang laman na enerhiya sa kalawakan, kaya imposibleng makatakas, kahit nagamit ang kanyang walang laman na robe sa kalawakan. At hindi siya makakalaban maliban kung ginamit niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ikaw lang ang pag-asa ko. Sabi ni Lin Fang sa espada. Patayin siya. Gotcha. Isang nakakasilaw na liwanag na puno ng dumadagandong na enerhiya ang lumipat patungo kay Qi Chenxing. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay agad na kumilos sa ngalan ni Lin Fang. Nakakatakot ang espadang iyon. Naisip ng karamihan. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay hindi kapani-paniwalang malakas. Bukod sa mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Qi, walang makakatalo kay Lin Fang kung gagamitin niya ang espadang iyon. Ay lock, sinuntok ni Qi Chenxing ang hangin at lumitaw ang mga banal na marka. Iyon ay walang laman na espasyo ng mga banal na marka na may kakayahang magbuklod ng espasyo sa paligid niya. Boom! Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay bumangga sa selyadong espasyo na nagdulot ng lakas sa paligid. Slash, slash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay halos makabasag sa bakanteng espasyo, mga banal na marka. Hindi mo man lang makontrol ang imperial na sandata na iyon, kaya walang silbi. Sabi ni Qi Chenxing. Pagkatapos ay nag-condense siya ng enerhiya at nagsagawa ng ilang mga handsil. Gotcha. Ang mga banal na marka ay nabasag at ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay nagpatuloy sa pagsulong. Itapon. Isang butas ang lumitaw sa harap ni Qi Chenxing. Flash. Ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay tumagos sa bakanteng espasyong iyon at pagkatapos ay nawala. Itapon. Ulit ni Lin Fang. Naipit ba ang espada ni Emperor Wu Tianjian sa ibang espasyo? Slash. Lumitaw ang mga mapanirang enerhiya na ikinagulat ni Qi Chenxing. Tumalon siya sa bakanteng espasyo at nawala. Muling lumitaw ang isang espada, ito ay espada ni Emperor Wu Tianjian. Lumabas na, naisip ni Lin Fang, natutuwa.
Kung ang isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi ay makokontrol ang mga walang laman na enerhiya sa espasyo, kung gayon ang espada ni Emperor Wu Tianjian ay mauunawaan din ang mga bagay na iyon. Gumalaw muli ang espada ni Emperor Wu Tianjian, pinuputol ang anuman sa daan nito. Ang isang taybak na walang master ay nangangahas na kumilos ng mayabang. Sigaw ni Qi Chenxi. Ginamit niya ang kanyang empty space agility technique at lumitaw 1,000 metro ang layo. Gayunpaman, sinundan siya ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Empty space shackles. Sigaw ni Qi Chenxi. Isang bakanteng espasyo ang lumitaw sa kanyang harapan at lumipat patungo sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Slash. Nawala ang espada ni Emperor Wu Tianjian at muling nagpakita sa harap ni Qi Chenxi. Pinalibutan siya ng mga ilaw ng espada. Sumimangot si Qi Chenxi, espada lang ba talaga iyon? Nasa kanya ang sensasyon na nakikipaglaban siya sa isang tao, hindi laban sa isang espada. May sariling buhay ang espadang iyon. Kahit hindi ko matalo ang espada, kaya ko pa ring patayin si Lin Fang. Galit na sigaw ni Qi Chenxi. Muli siyang nawala at itinapon ang sarili kay Lin Fang. Muling lumitaw si Hao Qinglin, hawak ang kanyang reincarnation sword. Gayunpaman, lumipad si Jinggu sa kanyang harapan at sumigaw. Ako ang kalaban mo. Ang mga kuko ng dragon ni Jinggu ay patungo kay Hao Qinglin. Si Hao Qinglin ay naging isang sinag ng liwanag nang siya ay muling nawala. Tumiti si Jinggu, kasama si Qi Chenxi, walang magiging problema. Asar. Sigaw ni Qi Chenxi kina Hao Qinglin at Tianqi na nagpakita sa harap ni Lin Fang. Sinuntok niya ang hangin sa diyo nila. Naglalaman ng suntok na iyon ng walang katapusang dami ng mga abstruse energies habang tinamaan nito sina Hao Qinglin at Tianqi, na nagtutulak sa kanila palayo. Slash. Muling lumitaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Terena. Muling nawala si Lin Fang at muling lumitaw sa itaas ng bakanteng espasyo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang umiwas, nawala din si Qi Chenxi. Bumalik. Sigaw ni Lin Fang. Bumalik sa kanya ang espada ni Emperor Wu Tianjian at hinawakan ni Lin Fang ang espada. Nakatitig siya ngayon kay Qi Chenxi. Malamig na ngumiti si Qi Chenxi at sinabi, maaari mong itago ang iyong espada, papatayin ko muna ang lahat ng iyong mga kaibigan. Pagkatapos ay itinapon ni Qi Chenxi ang sarili kay Tianqi, gamit ang mga abstruse energies para mas mabilis na kumilos. Pumunta ka, sigaw ni Lin Fang. Hinabol ng espada ni Emperor Wu Tianjian si Qi Chenxi. Place rate. Lumapag si Hao Qinglin sa harap ni Tianqi at gumamit ng reincarnation sword attack. Gayunpaman, sinuntok ni Qi Chenxi ang hangin sa kanyang direksyon, napunit ang anumang bagay na dumaan dito. Sabay na dumating ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Malamig na ngumiti si Qi Chenxi. Gumapang ang kanyang kamay sa kalangitan at may lumitaw na ilog sa ibabaw nila. Isang napakalaking butas ang lumitaw sa harap ni Qi Chenxi at ang espada ay dumiretso dito. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa pagkakataong ito. Naglabas si Qi Chenxi ng isang napakalaking kamay na gawa sa mga walang laman na enerhiya sa espasyo, na dumiretso patungo kay Lin Fang. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang, gayunpaman, mahigpit na sinundan ng kamay si Lin Fang hanggang sa mahawakan siya nito. Mapatla ang mukha ni Lin Fang, wala siyang magawa. Masyado siyang mahina kumpara kay Qi Chenxi. Mamatay. Sigaw ni Qi Chenxi. Ang isa pang dambuhalang kamay ay gumalaw patungo kay Lin Fang para sampelin siya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, natigilan si Qi Chenxi. Isang hindi nasasalat na puwersa ang pumipigil sa kanyang kamay mula sa paggalaw patungo kay Lin Fang. Sapat na ba iyon? Sigaw ng isang boses. Isang silhouette ang lumitaw sa langit at lahat ng taga-Tiantay ay mukhang natuwa. Emperador Yu, Qi Chenxi, Jinggu, 5 cultivator sa tuktok ng Zunchi layer at 1 cultivator sa pinakatuktok ng Zunchi layer. Ganyan ba kayo nakikipaglaban sa aking mga alagad? Malungkot na sabi ni Emperor Yu. Emperor Yu, hindi ka maaaring makisali sa mga gawain ng mga disipulo. Sabi ni Qi Chenxi, hindi siya mukhang natakot. Ikaw ay isang cultivator sa pinakatuktok ng Zunchi layer, si Lin Fang ay isang cultivator ng ikasyam na layer ng Tianqi. Paanong makatarungan iyon? Walang pakialam na tanong ni Emperor Yu. Ang mga emperador ay mga emperador at sa aking paningin, ang mga taong hindi emperador ay mga insekto lamang. Ang mga emperador ay maaari lamang magpakita sa pulong ng mga emperador kung ang kanilang grupo ay hindi nawasak. Nakalimutan mo na ba yun? Sabi ni Qi Chenxi. Napakagaling. At ano ang tungkol sa altar ng paghahain? Hindi ba ito ang imperial na bagay ni Emperor Tianlong? Sabi ni Emperor Yu. Ano ngayon? Emperor Yu, ang lakas ng loob mong makisali. Sigaw ng isang boses. Dumating na rin si Emperor Tianlong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1320, Lin Fang, Banish. Tumitaw si Emperor Tianlong na nakasuot ng pulang damit na kulay dugo. Dalawang emperador. Ang mga tao ay namangha. Nakapagtataka, dalawang emperador ang nagpakita. Iyon ang pangalawang beses na nagkaharap sina Emperor Tianlong at Emperor Yu. May dalawang layunin si Emperor Tianlong, patayin ang mga disipulo ni Tianlong at apihin sina Emperor Shi at Emperor Yu. Akala ng iba. Muling lumitaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian, ngunit sa itaas ng Qi Chenxi, si Lin Fang ay inapi pa rin ng napakalaking kamay. Hindi kalayuan sa Lin Fang, nagninangning ang mga mata ni Qiyongqi.
Ang mga bagay ay wala sa kanyang mga kamay ngayon. Gotcha. Sa sandaling iyon, nagsimulang maglabas ng ilang mga tunog ang altar na tila ito ay masisira. Sumimangot si Emperor Tianlong at saka ngumiti. Qi Chenxing, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Kami ni Emperor Yu ay hindi lalabag sa aming kasunduan. Hindi kami umatake bago magpulong ang mga emperador. Sige. Sabi ni Qi Chenxing. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang paggalaw ng kanyang kamay, ngunit napagtanto niyang wala itong silbi. Gaya ng dati, may pumipigil sa kanya sa paggalaw ng kanyang mga kamay. Ilagay siya sa isang walang laman na lugar at itaboy siya sa paglabas kailanman. Sabi ni Emperor Tianlong. Malamig na tiningnan siya ni Emperor Yu. Sumingit si Emperor Tianlong sa isang solemna at magalang na paraan. Labag ka ba sa kasunduan ng mga emperador? Nasangkot ka na sa pagtulong sa iyong disipulo. Sabi ni Emperor Yu, pinigilan mo rin si Qi Chenxing na patayin si Lin Feng, kaya nasangkot ka. Minsan lang ako na-involve, kaya patas na tayo. Sabi ni Emperor Tianlong, malamig na ngumiti. Ginamit ni Qi Chenxing ang kanyang kabilang kamay upang basagin ang espasyo sa paligid ni Lin Feng at itinapon siya doon. Patayin ng mga taong iyon mula sa Tianlong Divine Castle at ang Qi Clan, pagkatapos ay maaari kang bumalik sa iyong libingan. Sigaw ni Lin Feng. Nalito ang karamihan sa kahilingan, lalo na ang mga tao mula sa Qi Clan at Tianlong Divine Castle na humagalpak sa tawa. Si Lin Feng ay baliw, hindi niya hiniling sa espada ni Emperor Wu Tianjian na patayin si Qi Chenxing, bagkus sila. Slash. Narinig ng espada ni Emperor Wu Tianjian si Lin Feng at sinimulang salakayin ang Qi Clan. Gotcha. Ang mga taong iyon ay hindi maaaring makipagkompetensya sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Nagulat si Qi Chenxing, hindi niya akalain na mababaliw si Lin Feng at gagamitin ang kanyang nag-iisang saving grace para salakayin ng iba. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ni Qi Chenxing. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Mabilis na pinatay ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang mga cultivator mula sa Tianlong Divine Castle at ang Qi Clan, na sunod-sunod na bumagsak. Mukhang nagalit si Emperor Tianlong matapos makita iyon. Bastos. Sigaw ni Emperor Tianlong, gusto niyang umatake, ngunit sinuntok ni Emperor Yu ang hangin sa direksyon ni Qi Chenxing. Anong ginagawa mo? Galit na sigaw ni Emperor Tianlong. Sinuntok niya ang hangin sa direksyon ng pag-atake ni Emperor Yu. Nagbanggaan sila at lumitaw ang isang napakalaking butas sa langit. Pwede kang makisali, pero ako hindi. Sabi ni Emperor Yu. Guro, iligtas mo ako. Sigaw ng isang boses. Tumingon si Emperor Tianlong at nakita ang isang desperado at walang pag-asa na mukha. Kabom, gotcha. Tinamaan sila ng espada ni Emperor Wu Tianjian. Ang walang pag-asa na mukha na iyon ay patuloy na lumilitaw sa isipan ni Emperor Tianlong. Alam kong galit ka, Emperor Tianlong, lalo na pagkatapos mong ipadala ang napakaraming mga disipulo mo para patayin si Lin Feng. Gusto mo akong ipahiya at sa huli, pinahiya mo ang sarili mo. Sabi ni Emperor Yu, lalong nagalit si Emperor Tianlong. Hindi niya akalain na hihinto si Lin Feng sa paggamit ng espada ni Emperor Wu Tianjian habang nakikipaglaban kay Qi Chenxing para patayin ang lahat. Pagkatapos patayin ni Qi Chenxing si Lin Feng, papatayin niya ang lahat ng iba mo pang mga disipulo. Iilan lamang sa aking mga alagad ang naririto, hindi katulad mo na ang pinakamagiting na mga alagad ay narito lahat. Sabi ni Emperor Tianlong. Pinipilit niyang ay parinig na lalabas pa rin siya sa itaas. Ang madilim na butas ay naging mas nakakatakot. Pinandilatan ni Qi Chenxing si Lin Feng at sinabing, mamatay. Sinaktan mo ang Qi Clan, kaya papatayin kita. Gotcha. Sabay yumanig ng altar. Isang silhouette ang lumitaw at lumipat patungo kay Qi Chenxing. Tumigil ka, sigaw ni Mo Chen, ngunit galit na sumigaw si Qi Chenxing. Bash. Boom. Isang dambuhalang kamay ang nagtulak kay Lin Feng sa bakanteng espasyo. Pumunta ka, sigaw ni Mo Chen. 12,000 mga thread ng enerhiya ang lumipat patungo kay Lin Feng upang protektahan siya. Hindi mo siya mapoprotektahan. Sigaw ni Chenxing. Ang nakakatakot na walang laman na enerhiya sa espasyo ay lumitaw sa paligid ni Lin Feng. Qi Chenxing, gusto mong mamatay. Sigaw ni Mo Chen. Ang mga nakakatakot na enerhiya ay lumipat patungo kay Mo Chen. Malamig na umungol si Qi Chenxing at tumalon palayo. Nawala siya, ngunit ang kanyang lakas ay hindi. Sirain. Sigaw ni Qi Chenxing. Sirain. Slash. Ang mga bakanteng espasyo na nagpoprotekta kay Qi Chenxing ay biglang napuno ng nakanganga na mga sugat. Si Qi Chenxing ay hindi makapaniwala. Si Mo Chen ay napakalakas, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Gotcha. Gumalaw ang espada ni Emperor Wu Tianjian patungo kay Qi Chenxing, gustong patayin siya. Tama na yan. Sigaw ng isang boses. Isang silhouette ang lumitaw at kinaladkad si Qi Chenxing palayo. Emperor Qi, nagkamali ka. Sabi ni Emperor Yu, lahat ng miyembro ng Qi Clan, tumabi sa akin. Sabi ni Emperor Qi, pagkatapos ang lahat ng mga cultivator mula sa Qi Clan ay lumipat sa likod ni Emperor Qi. Emperor Yu, pinatay ni Lin Feng ang marami sa aking mga tao, kaya normal lang ang pagpatay sa kanya. Ngayon, marami rin kaming nawala, sapat na ito. Sabi ni Emperor Qi, normal. Nagpadala ka ng mga cultivator sa pinakatuktok ng layer ng Zun Qi para patayin si Lin Feng at ngayong pinapatay na ni Lin Feng ang iyong mga tao, pumunta ka para protektahan sila.
Gaano ka nakakatawa? Mukhang nakalimutan mo na ang Qi clan ay isang imperial clan. Sabi ni Emperor Yu, ano ngayon? Nagsimula ang Tiantay ng isang mahusay na digmaan. Sabi ni Emperor Qi bago idinagdag. At saka, sino ka para pag-usapan ang tungkol sa mga emperador? Mabilis na pinalibutan ng nakakatakot na Qi si Rou Exi. Tumigil sa pagsasalita si Emperor Qi at tumingin sa espada ni Emperor Wu Tianjian. Dahil pinatay ng espada ni Emperor Wu Tianjian ang aking mga tao, kukunin ko na. Kaya iyon ang iyong layunin. Sabi ni Emperor Yu, gusto nilang patayin si Lin Fang at nakawin ang espada ni Emperor Wu Tianjian.